Langin, opo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa ganas, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa ay natapos na tigit sa pagkilos mo mailam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na nagbigay kalakasan mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba. Lalo abang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lord God, ikaw pong maglagay, makatagat, dapat bigkasin, buksan mo pang unawa, kaisipan ng bawat nagpakinig, ikaw po aming tayong inaasahan, sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and we send doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamatas na pagpupulit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpalang mga baguhan, at maging sa ating po mga viewers sa ating live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ating tatalakayin sa ating pong monitor the main goal of life. The main goal of life sa Tagalog, ang pangunahing layunin ng buhay. Basahin po natin ang ating mga teksto. Kindly, double time tayo, wala masayang na oras. Basa. Dito po sa ikalawang mga tiga-Korinto, 8 talatay 11, ganito po ang pagkasulat. Datapwat ngayon ay tapusin din naman ninyo ang paggawa, upang kung paano nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din naman magkaroon ng pagkatapos ayon sa iyong kaya. Amen. Amen. Palakpakan mo muna natin uli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangunahing layunin ng buhay o the main goal of life. Ano ba ang pangunahing layunin ng ating buhay, mga minamahal? Amen? Ano ba ang pangunahin? Pag sinabing pangunahin, yung nauunang dapat nating gawin, mga minamahal. Sabi sa ating nabasa sa 2 Corinthians chapter 8 verse 11, ang sabi rito, dapat ngayon tapusin naman ninyo ang paggawa. Yun pala ang pangunahing layunin ng ating buhay. Ngayon, tinawag na tayo ng ating mahal na Panginoon sa katotohanan ito. At tayo mismo sa ating mga labi ang magsasabing tayo ay nasa buong katotohanan. Tayo ang nakaranas ng mga himala, mga minamahal, kababalaghan at mapagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pati nga sa board exam, mga minamahal, hindi ba? Pati sa board exam, mga minamahal, kahit hindi ka na mag-aral pa uli, mga minamahal, self-study na lamang, kapag meron tayong pananampalataya sa ating pinakamahal na Jesucristo, kaya kang ipasa in one take ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Actually, diyan maraming naudlot ang kanilang kinabukasan dahil sa hindi sila makapasa sa tinatawag na board exam, mga minamahal. Pero dahil tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang pangunahing layunin ng ating buhay, yung ating main goal sa ating buhay, mga minamahal, ay tapusin daw natin ang ating paggawa. Narito na tayo ngayon. Gumagawa na tayo, mga minamahal, hindi dahil sa ating sariling pangarap, tayo ngayon ay gumagawa na ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para Diyos ang gagawa ng ating kapalaran, magkakaroon tayo ngayon ng magandang kapalaran. Yung ating mga ambisyon, yung ating mga pangarap, hindi magiging pangarap lamang, bagkus magkakaroon ng katuparan, subalit ayon na sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga minsan, nauudlot yung pagpapala, parang sinasabi natin, bakit ang tagal? Kagaya ng ating mahal na kapatid kanina, bakit hindi siya maregular, mga minamahal? Anong pala, merong higit na pagpapalang inihahanda ang ating mahal na Panginoon.
after 1.5 year na regular siya, na-promote pa, nadagdagan pa ang sweldo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating main goal ay tapusin ang ating paggawa sa harap ng Diyos. Ang sabi, upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din naman magkaroon pagkatapos ayon sa inyong kaya. Dahil meron tayong nais, sinasabi natin, mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Pagpalain mo lang ako, mahal na Panginoon, pagalingin mo ang aking karamdaman, baguhin mo ang aking buhay. Kagaya din ng ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, nilayasan siya ng kanyang asawa, sinama yung anak. Pag uwi sa bahay, lasing, wala na siyang mahal sa buhay, mga minamahal. Kaya napilitin siya na maglingkod sa mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ngayon ng pagnanais, mga minamahal. Nagkaroon siya ng pagsisikap. Ang sabi niya, kung totoo ka, mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade, pauwiin mo yung aking asawa. 1 dalo. Pagdating sa bahay, ang dinatnan niya, yung kanyang asawa, nandun na rin yung kanyang anak, mga minamahal. Pero, kamuntik nang masayang yung kanyang pagnanais. Bakit? Dahil sabi niya, pagkatapos nun, balik sa bisyo. Pag nadisgrasya, mangangako uli, balik sa bisyo, mga minamahal. Hindi ba? Hanggang sa isang araw, dumating na ang karamdaman sa kanyang katawan. At siya'y nanalangin muli, mahal na Panginoon, talagang hindi na ako babalik sa bisyo. Pinanghawakan niya. Nagkaroon siya ng pagnanais, pagsisikap, mga minamahal. 16 years ang nakaraan hanggang ngayon, pinagpala siyang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kahit hindi siya nakapag-aral, mga minamahal. Marami nga nakapag-aral, yan nga ngayon ang problema natin, mga minamahal. Pasukan na naman. Samantalang yung gumraduate at gagraduate, ay wala kang papasukang trabaho, mga minamahal. Ngayon, pasukan na naman. Pila na naman ang mga estudyante nag-e-enroll sa mga university, mga minamahal. Samantalang yung gumraduate at gagraduate ngayong July, ay wala pa kang mapasukang trabaho. Pero ang anak ng Diyos, kahit walang pinag-aralan, palaging may trabaho, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng verse 12, sapagkat kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Kaya meron tayong sikap. Ang sabi, nagsusumikap tayo ng ating main goal ay tapusin ang ating paggawa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo nagsusumikap, ang sabi, ito ngayon ay ating tinataglay. Nakikita natin, ginagabayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo nanalangin, isinuko na natin ang lahat sa mahal na Panginoon. Diyos ang gagawa ng paraan para matuwid ang ating buhay at matanggap natin ang pangakong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. So yun ang ating main goal na sinasabi. Ang pangunahing layunin ng ating buhay, tapusin ang ating paggawa, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi pinag-uusapan gaano kakatagal sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan, pagka napag-usapan, gaano ka nakatagal? Pinagmamalaki ng iba, 15 years na ako, 30 years na ako, pinagmamalaki. Ang tanong doon, sa loob ba ng mahabang panahong paglilingkod mo, mayroon ka bang maipagmamalaking nagawa sa harap ng ating mahal na Panginoon? Kaya nga sa langit, hindi tatanungin ng Diyos. Sa aklat ng buhay, walang nakasulat doon, mga minamahal, wala tayong mababasa na tatanungin ng Diyos kung ilang taong ka nang naglingkod sa Kanya. Hindi tatanungin ng malapon, gaano kahaba. Ang tatanungin ng mahal na Panginoon, ano ang nagampanan mo nang ikaw ay tawagin ng Diyos para paglingkuran siya? Yun ang tatanungin, yun ang titignan sa aklat ng buhay. Nakagawa ba tayo ng mabuti? Nakapaglingkod ba tayo ng tama sa mahal na Panginoon? Naging karapat dapat ba tayo sa pagpapalang ibinigay ng Diyos? Kaya nga, hindi natin may pagmamalaki. Sinasabi na lang natin na pinagpala tayo, inabot natin ang haba ng panahon. Nandito pa tayo, mga minamahal. Subalit, kung yan ay gagamitin natin, mga minamahal, para sabihin natin, hindi matagal na ako naglingkod sa Diyos. Marami na nagsabi niyan sa pastoral, meron akong inabutang ganyan, mga minamahal. Pero, wala namang nagawa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang tinitignan ng Diyos, nagawa mo ba ang pangunahing layunin ng iyong buhay na paglingkuran mo ba ng may katapatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo? Kaya dito pumapasok, mga minamahal, yung sinasabing life-changing grace. Pagkatapos ng ating pangunahing layunin ng buhay, yung sinasabing the main goal of life, na unawaan na natin ito,
na kinakailangang tapusin natin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi tayo Kristiyano na easy-go-lucky, hindi tayo Kristiyano dahil pinagpala tayo, kundi tayo Kristiyano dahil meron tayong tinatawag na life-changing grace. Anong ibig sabihin yan? Biyayang nagpapabago ng buhay. Dahil merong biyayang hindi nagpapabago ng buhay, mga minamahal. Pero pag nasa mahal na Panginoon ka, meron kang tinatawag na life-changing grace o biyayang nagpapabago ng buhay. Basa. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Dito po sa Ezekiel 18, talatay 29-24, ganito rin po ang pagkasulat. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng mga masamang tao. Mabubuhay baga siya, walang alalahanin sa kanya ng mga matuwid na gawa na kanyang ginawa. Sa kanyang pagsalansang na kanyang isinalansang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon, mamamatay siya. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang sinasabing life-changing grace kapag naunawaan na natin ang pangulahing layunin ng ating buhay. Sabi ng ating nabasa, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, dapat isa kang bagong nilalang, sabi ng ating nabasa. Dahil na kay Kristo ka na, dapat ikaw ay isang bagong nilalang. Kaya nga, tinatapos mo ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon. May tungkulin ka sa mahal na Panginoon, may tungkulin ka sa sarili mo, may tungkulin ka sa pamilya mo. Hindi dapat merong mapapabayaan. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, naglilingkod kasi ako sa Diyos, bahala na yung pamilya ko. Hindi, mga minamahal. Pag meron kang pamilya, pag ginampanan mo ang tungkulin mo sa kanila, ang ibig sabihin yan, ginagampanan mo ang tungkulin mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya yung iba, mga minamahal, ang kanilang sinasabi, kasi merong pamilya. Kaya hindi makapaglingkod ng maayos sa mahal na Panginoon. Kaya nga yung iba, iniiwanan na lang yung tungkulin kasi meron daw pamilya. Pero hindi yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sinasabing life-changing grace o biyayang nagbabago ng buhay, dapat nagpapatuloy kang maglingkod sa Diyos anuman ang obligasyong nakapatong sa balikat mo dahil yan ang main goal mo sa buhay na paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Dahil na kay Kristo ka, ikaw ay isang bagong nilalang. Sabi ng ating nabasa, dahil bagong nilalang ka, wala na ang dating bagay. Ano yung dating bagay, mga minamahal? Yan yung ating buhay na hindi nagbabago. Hindi ba? Nasa life-changing grace na tayo, mga minamahal, nasa biyaya nagpapabago na ng buhay tayo, yan ay biyayang galing sa Diyos na binago ang ating buhay, kaya nga wala na ang lumang bagay. Sabi ng last phrase, narito ang lahat ay pawang mga bago. Ngayon, mga minamahal, ano ang mangyayari kung ang matuwid ay huminto sa kanyang pagiging matuwid at humiwalay sa kanyang matuwid na lakad? Meron pa ba siyang biyaya na nanggagaling sa Diyos? Meron pa ba siyang sinasabing biyaya nagpapabago ng buhay, yung life-changing grace? Mananatili ba sa kanya? Hindi. Kaya nilagyan natin ng supporting verse. Sabi ng Ezekiel, Kabanatang 18, ang talata ay 26, pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng masama. Dahil itong matuwid, nagsawa na, mga minamahal. Ayaw niya nang tapusin yung kanyang main goal sa kanyang buhay. Ayaw niya nang tapusin, nagsawa na siya. Mga minamahal, sinasabi niya, total, matagal-tagal na rin naman ako naglingkod sa Diyos. Nasa 30 years na ako, nasa 40 years na. Nauna pa nga ako sa kanila. 2 pamilya pa lang Jesus Miracles, nandito na ako, hinto na muna ako. Ang tanong, yung bang sinimulan mo ay makakapagbigay pa sa iyo ng tinatawag na biyayang nagpababago ng buhay? Uulitin natin. Sabi ng ating nabasa, pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at kinamatayan sa kasamaan na kanyang nagawa, ay mamamatay siya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Babalik natin sa 24, ang sabi, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya, walang aalalahanin sa kanyang matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya. Anong sabi ng ating nabasa? Mawawala pala yung sinasabing life-changing grace, yung biyayang nagpababago ng buhay na galing sa Diyos, at ang lahat ng nasimulan na, ang sabi, hindi makiging pakinabang sa Kanya. Wala nang pakinabang sa Kanya, mga minamahal. Hindi na siya tatawaging bagong nilalang, babalik lang siya sa dati. Kaya kung saan siya nasumpungan sa kasalanan, ang sabi, sa kasalanan na Kanyang ginagawa, dun siya mamamatay. Naintindihan natin? Naintindihan. Kaya hindi pwedeng ngayon ay Kristiyano tayo at bukas pag gusto nating huminto sa pagiging Kristiyano, hihinto na tayo. Ngayon, on fire tayo. Gustong-gusto nating magpagamit sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Gustong-gusto nating magpagamit. Mamaya, nakita natin, palagi tayo nakasayin sa CR. Hindi ba? Laging naglilinis ng flooring, laging nakasayin sa basura. Ayaw na natin, mga minamahal. Mabuti pa, hindi nyo na sinimulan. Dahil kung sinimulan nyo at saka nyo tinigilan, mga minamahal, lahat ng ginawa nyo nauna, sabi ng ating nabasa, baliwala na pala. Kung saan ka nasumpungan sa kasalanan, pagtanggit, paghinto mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, doon ka pala ngayon hahatulan ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya, mawawala yung tinatawag na life-changing grace na dapat ay manatili sa atin. Kaya pagkatapos ng life-changing grace, mga minamahal, papasok ang sinasabing life-saving choice. Life-saving choice ang ibig sabihin, pagpipiliang nagliligtas sa buhay. Ikaw ang pipili niyan. Ako ba'y magpapatuloy? O ako ba'y hihinto na? Ay, nasa sayo yan. Kung ayaw mo na ng langit, nasa sayo yan. Ikaw ang nag-alis ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pero, pag pinahalagahan mo ang tinatawag na life-saving choice, anuman ang mangyari, hindi mo sinukuan, hindi naman ikaw ang magbibigay ng tagumpay sa sarili mo. Hindi tayo. Kasi tayo wala tayong pagtatagumpay. Kaya nga alipin tayo ng kaaway ng Diyos. Pag gusto tayong galing sa kasalanan, nasa kasalanan lang tayo. Yung kasalanan natin magbubunga na ng karamdaman, dadating ng kamatayan, wala tayong magagawa kasi powerless tayo. Kailan tayo naging makapangyarihan at kailan naging matagumpay? Nung tayo ay nagkaroon na ng sinasabing main goal of life. Nung tayo nagkaroon na ng pangaulahing layunin sa buhay na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano yung sinasabing life-saving choice? Basa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, ang talatay 26. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talatay 23. At kung magkagayo'y ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Life, saving choice, o pagpipili ang nagliligtas sa buhay. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, 16 ng Mateo, ang kabanata ay 26, sapagkat ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Pinili mo ang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi mo na tinapos ang paggawa mo sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin yan, pinili mo na uli ang sanlibutan. Sabi ng ating nabasa, pinili mo yan kahit makamtan mo yan. Sabi ng ating nabasa, wala pa rin pakinabang. Dahil wala daw pwedeng itumbas sa buhay ng tao. Sabi, itong buhay na ito na ibinigay ng Diyos, mga minamahal, hindi mo kayang tumbasan ito. Sa sanlibutan, maaaring paghinto mo sa paglilingkod sa Diyos, ang gagawin ni Satanas, pasasaganahin ka. Maraming ganyan, mga minamahal.
Hindi ba nakwento ko na sa inyo? Dating isang manggagawa, hindi gumagawa ng tama. Ang ginawa niya, bisna't magpaturo, mga minamahal, lumabas. Dahil wala na siyang mukhang iyaharap sa kanyang mga kasama dahil natuklasan yung kanyang hindi magandang ginagawa. Paglabas niya, mga minamahal, naging warehouseman. Ibig sabihin, way back 1980s, malaki na ang kanyang sweldo. Mga minamahal, pinagyaman siya ni Satanas. Nakabili siya ng mga mamahaling damit niya, mamahaling alahas niya, at pagkatapos tsaka dumalo sa Amoranto. At ang mga workers na kanyang iniwang alam niyang nasa kahirapan, way back 1979 up to 80s, mga minamahal, ang blessing ng manggagawa, 5 piso lang. Anong ginawa niya? Ininggit niya. Ano? Tatagal pa kayo dyan? Sabi niya, ay gayahin niyo ko, tingnan niyo ko. Oh, mayaman, maraming pera, may alahas, bago ang damit. O kayo, 5 piso lang ang blessing niyo. Mapapagalitan pa kayo. Sabi ng ating mahal na magulang sa Panginoon, pabayaan niyo siya. Pag kumilos na ang mahal na Panginoon, ang kanyang pagsisisi hindi na makakarating pa sa trono ng biyaya ng mahal na Panginoon. Tama naman. Bakit? Inabutan ko na. Kasi pagdating ng 91, mga minamahal, kasi na-save ako ng 1989, September 27, nag-worker ako ng January 4, 1991. Inabutan ko na ang isang pangit na balita. Bakit? Ang sabi, habang siya daw ay nasa warehouse at may deliver ng bigas, siyempre matataas yan, nakasalansan, mga minamahal. Habang binibilang niya yung bunton na mataas na bigas, bumagsak isa-isa sa ulo niya. Pak, 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 pak. Itong ulo niya, lumubog, mga minamahal, dito. Lumubog. Sa madalit salita, sa hospital napunta. Sabi ng ating ginagalang mahal pastor, o dalhin ang lahat ng sasakyan, lahat ng magagawa, dalhin doon, ipakita sa kanya. Tingnan nyo kung ano ang ginawa sa kanya ng mahal na Panginoon. Hirap na hirap, mga minamahal. Kinakailangan bombahin nung kanyang labos para magkaroon ng hininga. Nung binitawan yung bomba, patay, tirik ang mata. Sabi ng ating ginagalang mahal pastor, yan ang ganti sa kanyang ginawa. Hindi ba? Pero ako, hindi na ako sumama. Hindi ko na kailangang makita pa. Alam ko na, mga minamahal, alam ko na. Sapat lang ang aking ketong ay gumaling, sapat na sa akin yon. Magpapatuloy na akong maglingkod sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kinahabagan naman ako ng ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako by faith hanggang rapture, mga minamahal. Bakit? Dahil yan ang ating main goal sa ating buhay, ang pangunahing layunin natin sa buhay na paglingkuran ng tuloy-tuloy ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi rito, anong pakikinabangan ng tao? Mapasayo ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal. Meron ka bang kayamanang itutumbas sa buhay mo? Buhay na binigay ng Diyos? Meron kang proteksyon. Ano proteksyon mo? Ang kaaway mo, kaaway ng Diyos. Ang karamdaman mong inalis ng Diyos, hindi na ibabalik sa'yo. Dumating man ang kahirapan, sagana ka pa rin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago mo pa ibuka yung labi ang Diyos, ay dumidilig na lang yung panalangin na pagkailangan mo ang ating mahal na Panginoon na ang Diyos ay kasama mo, hindi ka pababayaan. Ano ba nang mangyari? Ang pangako ng Diyos sa iyo ay magkakaroon ng katuparan. Huwag mo lang iiwanan ang ating mahal na Panginoon. Tapusin mo lang ang iyong paggawa. Pero kahit sumagana ka sa sanlibutan, pag wala na si Kristo sa iyo, isang pitik ng kaaway ng Diyos, mga minamahal, mawawalan ka ng buhay, ang kayamanan mong pinagmamalaki, hindi mo pakikilabangan, didilat pa ang mata mo sa impyerno. Anong sasabihin ng Diyos? Anong sasabihin ng Diyos? Mateo Kabanatang 7, ang talatay 23, ang sabi ng ating nabasa, kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila kailanman, hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katalampalasanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yun na pala ang sasabihin ng mahal na Panginoon. Ngayon, nasa tinatawag tayong main goal of life, ang sinasabi ng Diyos, anak, magpatuloy ka lamang. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Kasama mo ako sa iyong paglalakbay hanggang sa huli-hulihang sandali. Pagpapalain kita, iingatan kita. Ang kaaway mo ay kaaway ko. Ayan ang sinasabi ng Diyos, mga minamahal. Nakalagay lahat sa banal na kasulatan. Pero, pag hindi natin natapos ang ating paggawa, anong sasabihin ng malapit noon? Lumayo ka sa akin, ikaw na manggagawa ng katampalasanan.
Hindi ka na palalapitin ng Diyos sa Kanya. Ang Diyos hindi na lalapit sa iyo. Itatakboy ka na bilang isang tampalasanan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya tayong pipili, mga minamahal. Pagkatapos nating pumili, kasi mga minamahal, dadating naman ang sinasabing na life-giving words. Ano ang ibig sabihin ng life-giving words? Ibig sabihin, mga salitang nagbibigay buhay. Dahil pinili mo na ikaw ay magpatuloy. Hindi mo tinignan anong merong kayamanan ng sanlibutan. Hindi mo tinignan kung anong pag-uusig na meron ka, kinakaharap mo ngayon. Tinignan mo ang iyong layunin, ang pangunahing layunin mong paglingkuran ng Diyos. Darating sa iyo ngayon ang sinasabing life-giving words. Ito ang salitang nagbibigay buhay. Dito ka ngayon gagawa na nakalulugod sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ano ang gagawin mo? Basa. Dito po sa Gawa, Kapitulo 14, versikulo 22. Na pinatitibay ang kaluluwa ng mga alagad, na inaralan sila nagsipanatili sa pananampalataya at kanyang pamamagitan na maraming kapigatian, kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Naintindihan natin yon. Babasahin ko ulit para maging malinaw. Ang sabi, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, inaaralan sila. Ito yung sinasabing life-giving words. Ibinibigay yung aral sa mananampalataya, mga minamahal. Anong aral na ibinibigay? Ang sabi rito, nasa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Paano tayo papasok sa kaharian ng Diyos? Sagana ba ang buhay? Walang pagsubok? Walang kapighatian? Pag yun ang ating inaasahan, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yung walang kapighatian, nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Nandun ka na. Pero kailangan pumasok ka. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, meron kang daraanan. Meron kang hakbanging daraanan. Sinasabing life-giving words o mga salitang nagbibigay buhay na ikaw daw bilang mananampalataya ay manatili sa pananampalataya mo. At sa pamamagitan ng maraming pagsubok at kapighatian, pag nalampasan mo yan, papasok ka na ngayon sa kaharian ng Diyos. Doon na mawawala yung kapighatian, mga minamahal. Ay, hindi yan mawawala. Sa isang pamilya lang, mga minamahal. Sa isang pamilya lang. Araw-araw meron tayong kapighatian, hindi ba? Doon lang sa mga anak niyong makukulit, kapighatian na yan, mga minamahal, hindi ba? Tingnan niyo yung ginawa ng mga bata nung nakaraan. Inakyat yung sasakyan ng ating kapatiran, pinaghihila lahat ng wiring, pati relay, pinaghihila. Mabuti yung kanyang side mirror na, naku, napakamahal. Hindi nahila pero wasak yung sasakyan. Mga minamahal, sino ang gumawa nun? Anak nyo. Diba? Alam kong kapighatian nyo yan. Pero kinakailangang turuan nyo sila. Pag sinabi nyo, okay lang anak, nag-usap ko, hindi, bata pa naman yan. Eh pag matanda na yan, ikaw na ang susuwayin niya. Kaya bata pa lang, ngayon pa lang, para mawala ang kapighatian mo, paglaki niya, ngayon pa lang, turuan mo na. Ngayon pa lang. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, yung pamangkin ko, 5 yon, mga minamahal, 1 babae, 4 na lalaki. Pero lumaki sila sa Amoranto, mga minamahal, doon na sila lumaki. Dahil 2 magkapatid pa lang yun, sama-sama na ng lolo nila sa Cuneta Astrodome. Hanggang sa lumipat na tayo, nadagdagan na, naging 5 na sila, mga minamahal. Naging 5. Nasaan sila? Nasa likod ng lola nila. Hindi sila naglalaro, mga minamahal. Doon lang sila. Aalis lang sila pagkakain, CCR, babalik uli. Bakit? Yung kasi ang sabi ng lola nila. Pumunta tayo sa gawain. Doon kayo sa likod ko, meron tayong pagkain, kumain kayo sa kantin. Pagkakain, balik. Pag CR, balik. Nagsipaglakihan yung aking 5 pamangkin, nagsipag-asawa, mga minamahal. Wala namang nasirang sasakyan ng kapatiran. At ngayon, meron na silang mga anak. Yung mga anak naman nila, ang kasama ng lola nila. Panibagong henerasyon na, mga minamahal. Sa makatuwid pag ano na ugali ng bata, hindi nyo naturuan. Sa inyo darating ang tinatawag na kapighatian.
pagsisisihan nyo, bakit hindi nyo naturuan ng iyong anak, mga minamahal? Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? Dito tayo sa Kawikaan. Kabanatang 23, talatang 13 at 14. Para sa bata ito, dapat ginagawa ito ng magulang. Kawikaan 23, talatang 13 at 14, ilagay sa ating monitor. Sa mga Kawikaan, 23, talatay 13 at 14, ganito po ang pagkasulat. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. 14, iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sion. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? Kaya mali ang bata sa ibang bansa. Sa ibang bansa, mga minamahal, hindi mo pwedeng kantiin yung bata kasi puno ng buhok. Sasabihin ng bata, I sue you. Ibig sabihin, didimanda kita. Kaya yung mga bata sa ibang bansa, mga minamahal, sila ang amo ng kanilang mga magulang. Pero tayo, Kristiyano tayo, nasa sarili natin tayong bansa. Nasa sarili na tayong bansa. Dapat gawin natin kung ano ang nakalagay sa banal na kasulatan. Anong sabi? Huwag mong ipagkakait sa bata ang pamalo dahil kung papaluin mo siya, ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sheol, sa impyerno, ililigtas mo. Pero kung pababayaan mo lang, una sa bahay nyo yan, maninira, o pabayaan mo lang, honey. Sweetheart, pabayaan mo lang, bata pa yan. Mamaya, binata na pala, ikaw na ang binabanatan. Pabayaan mo lang, honey, bata pa yan. Ilang panahon, binata na, honey, ako na ang binabanatan. O, di ba? Kaya makikita yung pagpapalago, pagturo ng magulang, kung naturuan sa bahay. Kaya kong sabihin, mga minamahal. Kaya kong sabihin. Bakit? Naganap nga eh. Anak ng ating beloved ordained preacher, Rap Blanco, 5 rin yun, mga minamahal. Nandun lang yung sa riser, walang alisan hanggang matapos ang gawain. Pero minsan inabutan ko, may 2 umalis. Sabi ng ating beloved Brother Rap, sa bahay tayo mag-uusap, sa pastoral. Pagdating sa pastoral, palo dito, palo doon. O, lumaki namang matino. Di ba? Pero yung hindi nyo pinapalo, mga minamahal, sa susunod, kayo na ang papaluin yan. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi ng banal na kasulatan, pag pinalo mo siya, hindi ko sinabing bugbugin nyo. May sinabi bang banal na kasulatan na bugbugin nyo? Wala naman, di ba? May sinabi bang banal na kasulatan, mga minamahal, tadyakan nyo? Wala naman. Ang sabi, paluin mo. Meron kang tinatawag na godly indignation. Ibig sabihin, maka-Diyos na galit. Nagagalit ka, pinakikita mo sa anak mong nagagalit ka dahil mali ang kanyang ginawa. So, pagkatapos mo siyang pagalitan, o sabihin mo sa kanya, anak, kaya kita pinagalitan, kaya kita pinalo, dahil mali ang ginawa mo. O, di para ma-comfort, ibili mo ng Jollibee. Ano lang naman yun? Ako sasabihin ko sa harap nyo, yung aking 5 pamangking, ginulpi ko yun. Nakahalera lahat. Kasi namatay na maaga yung aking kapatid, 7 taong yung panganay, 7 taon. Sinama ko sila kung saan ako naka-assign, mga minamahal. Hanggang sa nagbinata na, isa-isa, hindi naman sabay-sabay. Kailangan may maiiwan doon sa mama nila. Baka naman magbikti yung mama nila, kinuha ko na lahat. Ako rin nagsabi sa kanilang mag-aral sila, kaya mga professional na, mga minamahal. Ginulpi ko yun isa-isa. Walang magawa yung mama nila. Umiiyak lang. Wala man sila magagawa sa akin. Pero pagkatapos kong gulpihin, magkakabati uli kami. Bakit? Dahil alam kong dapat kong gawin. Ipinakilala ko lang sa kanila na kung ano ang mali nilang ginagawa. O pagkatapos silang makilala, ay kahit masakit pa yung buntal ko sa kanila, okay naman. Hanggang ngayon, ngayon ay matatanda na, may edad na rin. May mga apo na, may mga anak lang, 3, 4 ang apo, okay naman ang aming relationship. Bakit? Dahil naibigay ko ang tamang turo. Ngayon, hindi ko sinasabing gulpihin nyo. Ang sabi dito, paluin mo, ipaalam mo sa kanya kung ano ang mali na kanyang nagawa. Naintindihan nyo? Naintindihan? Kasi ang tawag dyan, life-giving words, mga minamahal. Inaaralan mo siya. Anak, manampalataya ka sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos, hindi yung during service, laro ka ng laro, sinisira mo yung mga sasakyan ng ating kapatiran. Bago tayo magpatuloy, paano ngayon yung gastos na nasira? 4 na anak yung sumira.
Mamaya, kakausapin ko kayo, huwag kayong uuwi ng maga, hintayin nyo kung matapos doon sa taas. Kasi pag-uusapan natin yung naperwisyo ng anak nyo. Kasi kung sa sasakyan nyo ginawa yun, magagalit kayo o matutuwa. Sasabihin niya, ay, praise the Lord! Sira na yung sasakyan ko. Yung ba sasabihin nyo, mga minamahal? Hahanapin nyo yung nanay ng bata. Sis, congratulations! Ang bait-bait ng anak mo. Pupunta ako nitong buong sasakyan, uuwi ako ngayon. Sira-sira na ang wiring, wala nang relay. Wala na akong ilaw. Yung ba sasabihin nyo? Mabuti na lang, yung ginawa ng ganon galing sa fasting, mga minamahal. Hindi ba? Eh, paano kung hindi galing sa fasting? Buti na lang merong long temperance, may perseverance, may pagtitiis, mga minamahal. Galing sa fasting eh. Eh, paano kung sa inyo ginawa yan? Eh, mamaya, pag-uusapan natin ng damage, babayaran nyo. Ngayon, kung yung anak nyo, hindi nyo masuheto, palagay ko hindi para dito yung anak nyo. Ihanap nyo ng lugar kung saan sila nararapat. Pero hindi para sa Marilao. Siyempre, kasama kayo, hindi na rin kayo para sa Marilao. Kaya kung gusto nyo sa Marilao, turuan nyo yung anak nyo. Isasama namin kayo sa panalangin, sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pero pag hindi nyo tinataas ang inyong kamay sa mga anak nyo, walang mangyayari. Pag sinabi nyo, anak, okay lang yan. Sabi nung anak nyo, okay lang pala. 4 lang sila ngayon. Sa susunod, 8 na yan. Sa susunod, 16 na yan. Sa susunod, laki na ng problema natin. Wala nang dadating na may sasakyan dito kasi pagdating dito, buwang sasakyan, pag uwi, wasak na ang sasakyan. At sa susunod, yung sasakyan nyo na ang wawasakin nila. Naintindihan nyo? Naintindihan ng mga magulang. Isipin nyo, bata naman yan, mga minamahal. Hindi ba? Ang pag-iisip ay 100% complete. Samantalang ako, meron naman akong 2 bagong alaga, mga minamahal. Ipinangalan ko sa dati kong mga aso na wala na. Pinangalan ko ng Norky, wala na si Norky. Si Ranger, ipinangalan ko rin dahil wala na. Mga tuta pa yan eh. Tawagin mong pangalan, o yan pangalan mo. Hindi ka papansingin yan. At pagkatapos, pag natulog ka na, sisirain lahat ng gustong sirain. Pero habang lumalaki yan, mga minamahal, hambalusin mo na kung ano yung sinira, yun ang ihambalos mo sa nguso niya. O, sinira mo yung tsinelas ko, hambalusin mo ng tsinelas. Di ba? O ngayon, lumalaki na yung mga alaga ko. Alam nila ang taas ng kamay ko. Pag ang kamay ko tumaas ng paganon, ibig sabihin, hahambalusin ko sila. Tahimik, nasa sulok mo kang kawawa. Ganyan, no? Pero pag ang kaway ko naman ay ganon, ibig sabihin kasi aalis kami, o bye-bye, alis na kami, bantay kayo rito, nakatingin lang. Sa isip-isip, boss, huwag ka na babalik ah. Hindi, sabi niya, boss, babalik ka. Kasi pagbalik namin, talo-talo niyo, tuwa-tuwa. Ay, naturuan ko na naman. Naturuan ko na naman, mabilis lang silang turuan. At sila rin, mga minamahal, ay good guard. Bakit? Dahil kaluskus lang, mga minamahal, talagang tatahol sila. Aso yun, natuturuan natin ang tama. Kinakausap mo, tinuturuan mo, kung ano isira, yun ihampas mo sa uso niya. Eh, di ba tututo? O alam ka naman, ihampas nyo sa anak nyo sumira ng sasakyan, sasakyan din. Sabi ni Brother Louie, kung ano sinira, ihampas nyo yung sasakyan. Sabi, turuan nyo. Sabi ng banal na kasulatan, paluin nyo ang bata. Dahil pag pinalo mo siya, maliligtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno, sa Sheol, mga minamahal. Kasi kasama yan sa ating kapighatian. Ibig sabihin, bilang mga magulang, yung pagpapalaki sa anak, mga minamahal, kapighatian natin yan. Kasi once upon a time, hindi naman kayo magulang kagad. Kayo ba nung isinilang, magulang na kayo? Hindi naman, di ba? Pasaway nga kayo sa nanay at tatay nyo. Kailan kayo naging maayos na tao nang makilala nyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, yan ang aral na ibibigay nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Hindi naman yung pag pinagalitan nyo, 1 linggo na hindi nyo pa pinapansin. Suwail kang bata ka, lumayas ka dito. Hindi dapat ganon, mga minamahal. Hindi ba? Kaya nga, merong bata, wala siyang marinig, kundi pangit na sinata sa kanilang tahanan. Pag nag-awa yung nanay at tatay, sabi nung tatay, ikaw, na bruha ka. Sabi naman nung babae, ikaw, satanas ka. Sabi nung bata, inaaway siya, nay, wag na kayo mag-away. Isa ka pang demonyito ka. Ang ginawa ng bata, naglayas, lumayas. Ngayon, nakalimutan niya pabalik. Kasi bata pa siya.
Nakita ng pulis natutulog sa park. Ginising, boy, bakit dito ka natutulog? Naglayas po ako. Saan ka nakatira? Kasi itutuloy ko muna yung kwento ko. Sabi nung tatay, makalayas nga sa impyernong bahay na ito. Kaya nung makita ng pulis yung bata, sabi ng pulis, boy, ba't nandito ka? Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Sabi ng tatay niya, sa impyernong bahay daw Anong pangalan ng tatay mo? Satanas po. Yung nanay mo, bruha po. Natataranta yung pulis, hindi ba? Ikaw, anong pangalan mo? Demonyuti po. Yun ang tawagan nila sa bahay Hindi maayos na aral, mga minamahal. Di ba? Kaya pag pinagalitan nyo yung mga anak nyo, mga minamahal, pagkatapos ng pagalit, i-comfort nyo na. Hindi yung isang linggo na ayaw nyo papansingin. Ngayon yung pilalo, ngayon yung i-comfort. Anak, halika na dito. Doon tayo sa Jollibee, kahit wala akong pera. I-blow out kita kasi mahal na mahal kasi kita. Huwag ka lang gagawa ng hindi maganda. Di ba? Ako ganyan kasi ginawa ko sa mga pamangking ko Kaya ngayon, magkaka-vibes naman kami, mga minamahal. Di ba? Magkaka-vibes naman kami. Ganun lang naman. Ibig sabihin, ginagamit natin yung tamang aral na sinasabing life-giving words o masalitang nagbibigay buhay. Gayon pa man, meron tayong kapighatian. Pero ang kapaghatian na hindi paraan para mawala ang ating main goal sa ating buhay. Kundi, ang sabi, stepping stone ito. Ito ang ating tungtungan para tayo makapasok sa buhay na wala hanggan. Kaya, pag nakapasok na tayo sa buhay na wala hanggan, anong tawag dyan? Anong tawag? Basahin nyo lang kung nakasulat na dyan. Anong tawag? Lakasan nyo, anong tawag? Ano sa Tagalog? Ayun. Hindi ba? Kasi meron tayong main goal of life, pumapasok tayo sa life-changing grace, meron tayong life-saving choice, at meron tayong life-giving words. Ang conclusion niyan, sinasabing happy life. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpawid. Dito po sa Apokalipsis 21, talatay 3 at 4, ganito po ang pagkasulat. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mabagay ng una ay naparam na. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya nang bagsak natin sa happy life, mga minamahal. Para maging happy, yung may-ari ng sasakyan na nasira ating beloved brother Perdi. Yung mga magulang, lapitan nyo na lang siya. Pag sinabi niya, okay na sa akin, isang burger lang, okay na yun. Ay, di, tapos na. Dapat, pero hindi dapat maulit yan. Kasi pag naulit, kami mismo magpapaban sa inyo. Dahil maraming sisirain inyong anak. May mga autist na wala namang rules, walang masisira. Palagay ko, bagay kayo ron. Pero kung masusuheto nyo, di magsama tayo rito hanggang rapture, mga minamahal. Lapitan nyo lang ating beloved brother Perdi. Tanungin nyo anong naging sira, magkano expenses, mga minamahal, at kung ano pagkasunduan nyo, dapat ang resulta niyan, tinatawag na happy life. Naintindihan natin? Masayang buhay. Sabi ng ating nabasa sa talatang 3, mga minamahal, siya'y mananahan sa kanila, sila'y magiging bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Kaya pala sinasabing happy life. Tayo magiging bayan ng Diyos, ang Diyos ay sa atin, at ang Diyos ay magiging bayan tayo ng ating pinakamahal na Jesucristo. Bilang bayan ng Diyos, sabi ng verse 4, papahin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o hirap pa man, ang bagay ng una ay naparam na. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang maligaya nating kalagayan, yung nasa piling na tayo ng mahal na Panginoon. Habang narito tayo mga minamahal, kailangan natin ng tinatawag na kapaghatian. Part of our Christian life yan. Bahagi ng ating buhay Kristiyano. Pero ang kapaghatian ay hindi dahilan para hindi tayo manatili sa ating main goal of life. Kundi ito
ang tinatawag na hagdanan para tayo tumapo sa ating tungkulin at manahin natin ang sinasabing happy life. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay na ito na mga minamahal. Na kung hindi dahil sa Diyos, mga minamahal, wala tayong matatamo. Kasi ang pagsubok nasa sanlibutan yan, mga minamahal. Tingnan niyo yung trend sa India, mga minamahal, na wala sa Riles, ang namatay 200 plus, ang nasugatan 800 plus, almost 1,000, mga minamahal. Dumaan si Betty, marami tayong kababayang napahamak ang pananim, at meron din mga nawala, mga minamahal. Pero tayo, minsan may pagsubok, pero nandito pa rin tayo sa matamis at presensya ng ating pinakamalapit sa Kristo. Tayo umawit. Salamat sa'yo. Pasalamatan natin ang ating malapit sa buhay natin ito. Mga dala niyong bisita, dali niyo sila sa harapan. Gusto nila ng happy life, dali niyo sila sa harapan. Dahil sa'yo ay Wala tayong matatanong kundi dahil sa ating mahal na Panginoon. sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, mga dala niyong bisita, dali niyo sila sa harapan. Sabihin natin, sa'yo ako'y magpupuri.
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Para sa ating mga minamahal na mga bisita sa araw pong ito na lumapit sa harapan, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon, napakahalaga ng kaligtasan. Kayo po ay pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos, sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay saksi ngayon mga minamahal kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon. Maging ang mga tanda, mga kababalaghang magawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang mga buhay at pinagpalang patutuo. Inyo pong napakinggan mga minamahal. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, inyong paglingkuran ang ating mahal na Panginoon, kayo rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, na ito po ay magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-isang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o isang sikta. Hindi po mga minamahal, ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Nawa, hindi niyo po lisanin ang lugar pong ito na hindi niyo nasunod ang ikatlong susi o reglamento ng kaligtasan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pang-apat po mga minamahal, bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos, Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagsusumikap, naganapin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos at sa inyong pagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay inyong mararanasan mga minamahal. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Ang inyo pong gagawin ngayon, pakitaas po ang inyong mga kamay. Bilang tanda ng inyong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon, at banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sapagkat sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluhatian ng ating dakilang Diyos. Sundan niyo po ako sa panalangin aking pong sasabihin. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y mag-iisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po ako at patawarin. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah, hallelujah.
Dakila at magpala po namin ang masalangit Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming pong minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang aming banal na propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw pong ito, dakilang Diyos, sa aming mga minamahal na mga bisita, dakilang Diyos, mga minamahal na baguhan na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, dakilang Diyos, kahabagan mo sila, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkalooban mo po, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyo maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ipinagagaloob sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Puri naman ang Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa trono ng biyaya ng ating dakilang Diyos. There is no distance in prayer. Maging kayo man na aming pong webcast viewer nasa ibang bansa, kung kayo may pananampalataya, pagagalingin kayo ng mahal na Panginoon. Pananampalataya na sinasabi ko palagi, minamahal, huwag nating sayangin ang itak na hinasa natin pagkatapos itatago natin sa kaluban. Pagsabi mo na Kristiyano kasi, matagal na ako, di na ako gumagaling. May dahilan, mag-search ka sa iyong sarili. Kaya, tandaan po natin, minamahal, ang Diyos na sinasamba ng Jesus Miracle Crusade ay makapangyarihan. Marami ng karamdaman na pinagaling dito. Itinakwilan ng ospital at mga doktor, minamahal ko, at mga gamot. Di sila gumaling. Ngunit na sila po'y dumalo ng Jesus Miracle Crusade. Pinagaling sila ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po minamahal ko yung manalangin, praise God, at ating mga pangailangan. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon sa panalangin po ng aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, yung banal na propeta. Nato kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humingi na tawad sa lahat po ng pagkukulang, sa mga kahinaan na pagbigyan. Patawad po, dalangin po namin ng Diyos. Hallelujah. Ang pagbibigay mo ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, yung banal na propeta. The beloved children, children in row, grandchildren, great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng manggagawa, lahat po ng mga kapatiran sa buong daigdig. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Tugunin po yung panalangin ng bawat isa sa amin. Batid po namin ng Diyos na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo mapagkaloob ang pangalan ng bawat isa at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo papakinggan ng hinaing ng anak. At sa iyong makapangyarihan ang pangalan namin sinasawahay. Hindi mo yung nakaramdaman demos of sickness and disease, demos of unbelievable thoughts, demos of hindrances, demos yung nakahinaan, cast out, cast out, cast out. Demo yung nakahirapan, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ilulundag na 3 beses kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Gawin po natin yung minamahal. Ang pinakamadayang tao, yung nadadaya yung sarili niya. Pag inangkin mo na ikay pinagaling ng ating dakilang Diyos, pagagaling ka naman ng Panginoon. Pero pagka ikaw mismo sa sarili mo, wala kang tiwala, hindi ka gagaling, mananatili ka, may karamdaman. Kaya tayo po minamahal, lundag tayo 3 beses, pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, 3 rin, gawin natin. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating